May mga taong ipinanganak na mahirap, mga taong sa pagkasilang pa lamang ay hindi na nabigyan ng patas na oportunidad sa buhay. Mga taong salat sa maraming bagay tulad ng pagkain, maayos na damit, disenteng tahanan at maging edukasyon. Pero hindi man nila napipili ang buhay na pinagmulan. Hindi nangangahulugang hindi na nila mapipili ang buhay na patutunguhan. Dito po'y patay ate, yung asawa niyo nandito po. Nay! 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 Nay, kumain naman ako kayo. Mamaya ho kayo naman magkasakit. Ako kayo hindi na makain. Ilan tayo ito po? Marami ka nang makain natin. Akin to! Akin to eh! Akin na siya. Huwag kayo mag-away. Huwag kayo magsakitan. Kasalanan ko to. Hayaan nyo, bukas na bukas. Maghanap ako ng labahin. Pagkakakitaan. Hindi na ako isipin yun na pero ngayon kung wala na si tatay, ako na akong bahala bilang panganilid sa atin. Dear Charo, mula nang mamatay ang aming ama, kinailangan naming magkakapatid na tulungan ang nanay sa pagkayod. Si Kakang Elo ang tumayong haligi sa aming pamilya sa kabila ng kanyang kapansanan. Pero minsan, kahit na anong kayod, hindi pa rin sapat para magkasapat na laman ang aming mga sikmura. Ang sarap. Chicken, spaghetti, saka carbonara. Ang sarap. Lo, nanaginip ka na ata. Kang, nagugutom na po kasi ako kanina pa. Naiisip ko lang yung mga masasarap na pagkain. Pasensya na nga Lo ang gantong buhay kinamulatan mo. Yan mo, balang araw makakakain ka rin ng mga pinapangarap ng pagkain. Okay lang ka. Kasi, kontento na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Masaya tayo. Pero, paglaki ko, pinapangako ko din na makakakain na yung masarap. Sana nga Lo, sana nga. Uy, alam niyo ba? Kakagaling ko sa simbahan kanina, pumunta tayo doon kasi nagsabi sila na gusto nila magpaaral ng mga bata. Baka pwede tayo. Tara. Hello mga bata, narito kami para manghikaya ng mga batang hindi kaya makapag-aral. Sa papasukan niyo eskwelahan ay mayroong libreng pagkain, libreng damit, libreng matutuluyan. Sister, marami po bang pagkain doon? Oo, iho, maraming mga pagkain doon. Nay, alam niyo ba, pumunta kami ng simbahan ng mga kaibigan ko kanina. Tapos, sabi nila, pwede nila kami pag-aralin. Sakto po, Nay. Marami doon pagkain, may matitiran ako, tapos libre yung matrikula. Do, hindi kita mapapayagan. Masyadong malayo At saka, sa panahon ngayon, marami nang manlilokong tao. Baka mamaya, mga miyembro lang din ng sindikato yung mga mating nakausap. Kang, posible pong mga manloloko yun. Mga madre po sila sa simbahan at kilala sila ng mga kaibigan ko. Hindi naman sapat na kakilala lang ng mga kaibigan mo at dito sa mga taga-baryo natin. Wala pa rin pruweba na hindi sila miyembro ng sindikato. Basta, dito ka lang. Mas kailangan ka namin dito. Hindi ako papayag at malayo. Sige po, Kang.
Akala ko pa naman, makakakain ako ng masasarap na pagkain. Kakang Eloy! Oh, Freddy, andiyan ka na pala. Si Nanay! Nay! Ready! Nay! Ready! Lain na nang narating mo kayo ah. Nay! Proud ko ako sa'yo. Ito rin yung mga medal ko. Alam niyo ba, Nay? Gustong gusto ko na mag-college. Kukuha po ako ng course na Eduk sa PNU. Gusto ko po maging proud kayo sa akin. Proud na proud kami sa iyo, anak. Hello, naiintindihan mo naman tayo sa sistema na okay natin yan. Nay, Alam mo naman na hindi namin kaya ito pag-aralan sa college. Sana naiintindihan mo. Anak, makinig na lang siguro muna tayo sa kaka-Eloy mo. Alam mo naman sitwasyon ng buhay natin. pero Nay, gusto ko mag-college. Gusto ko umangat yung buhay natin. Gusto ko kayong tulungan. Gusto rin naman namin yung gusto mo. Talaga tayo sa lahat ng pangangailangan. Gagawin ko lahat. Magtatrabaho ako sa Manila. Pero payagan niyo naman ako, Nay. Kakang, Hindi naman kasi lahat na nakapagtapos ay maganda magiging kinabukasan. Kakang Eloy, huwag mo akong itulad sa'yo na walang pangarap. Gusto ko makapagtapos kasi gusto ko umalis kayo dito. Sige, halimbawa na lang, ang kakangailan mo nakapagtapos, nagpapaalila sa ibang bansa, di ba? Hindi ako magiging katulad. Gusto kong ingat kayo. At yun ang gugustuhin ko. Oh, ito munang merienda natin. Kakang Elang, may tatanong po sana ako kung pwede paano niyo ako matuturuan mag-weteng? May napag-usapan na kami nila Kakang Elo. Ano na pag-usapan? Ang? Pagkasunduan kasi namin ng mga kapang mo at ni nanay na tulong-tulungan namin lahat ng pangangailangan sa kolehiyo. Talaga ba? Eh di, matutupad na yung pangarap ko para sa inyo. Gamit dito. Maghuhulog kami lima-lima dito ng mga kapang mo para pag-ipunan namin lahat ng pang-gusto sa pag-aaral. Para sa pag-aaral ni Freddy! Pinapangako ko, Nay. Kakang, pag-iigihan ko yung pag-aaral para sa ating lahat. Gusto ko talaga maayahan kayo. Kasi ganun ko kayo kamahal. Kuha nga kayo mamaya, tanga. Sabi ni Christian, ito ba ba? Babalik ni Papa Puto. Nay, tulungan na kita. Anak, mabigat na to. Bilangin na natin. Marami-rami na rin po pala kayo naiipon, Nay. Anak, kunin mo na tong lahat. Yung mga matitira, dagdag mo sa baon mo. At huwag ka magpapagutom doon, ha? Bakit mo tinatakpan ulit yan, Hanlo? Eh, Kang, mas komportable ako kung alam kong meron kayong panggastos dito. Saka may natitira pa naman po akong pera nung nakaraang buwan. Kasya pa siguro yun hanggang sa susunod na buwan. Kung intindihin kami dito, intindihin mo yung pag-aaral na. Huwag mong sayangin lahat ng sakripisyo ng mga tao na naniniwala sa pangarap. Oo nga, anak. Tanggapin mo na lang. O siya, teka. May ibibigay ako sa'yo.
anak, binili ng kakang Elo mo. Parang narito din ang tubo yung pantalon mo. Kang, ba't pumili ka pa nito? Saan yung pambili nito? Eh, comparatively lang, pwede na nga eh. Ano magreklamo? Hindi na lang yan. Sa laging dadalhin kahit saan. Opo, Kang. Salamat po. Salamat din, Nay. May problema, anak. Kakang tara na. Tara na. Suyin na lang na ito. Nay, ito na po yung hulog namin sa galon para po sa dito. Kakang Eli, ito akin padagdag na. Salamat mga anak. Malaking tulong to para sa kapatid nyo. Anak, sa'yo! Anak! Ano ba nang mangyayari sa'yo? Anak, konti na lang laman na ito ah. Hindi na kasi nakakapaghulog yung mga kapatid mo. Okay lang po, Nay. May iniipon pa naman ako na konti. Anak, eto, pandagdag mo. Ay, Nay. Mas okay po na nandito to. Saan naman po ba kasi galing yan? Inutang ko to anak, tanggapin mo na. Huwag ka nang makulit. Mutang na naman kayo, Nay. Nay naman, apakadami mo nang ginagastos dito. Huwag ka nang makulit, tanggapin mo na lang. Nay, kailangan ko na po ata muna tumigil. Masyado na mahirap ngayon, lalo na si Kang Eloy. Hindi mo kailangan tumigil. Diba sabi ng Kang Elo mo, magtapos ka ng pag-aaral, abutin mo mga pangarap mo? Pero Nay, hindi na po natin kaya eh. Hirapan na tayo. Kaya natin to. Makakapagtapos ka ng pag-aaral, ha? Hey Freddy, ikaw na ba yan? Hey Jason, ikaw na. Eto, kumukuha ng requirements na yun. Mag-enroll ka ulit? Yun na eh. Hindi mo na ako mag-enroll. Eh, bakit naman? Eh kasi, namatay yung pang-edo ko and walang susuporta sa akin ngayon. Ganun ba? Eh, gusto mo, doon ka muna sa apartment ko. Talaga ba? Eh, papaalam na lang ako kay nanay. Kung pwede, sige. Oo naman. Oo nga ata ang sinabi ni Kang. Dapat di ko muna tinuloy ang pag-aaral. Oy, Freddy! Pagkayarin mo dyan, yung kabila naman. Ito yung bayad, ha? Pagbutihin mo dyan. Thank you po. Okay. Di ba si Freddy yan? Di ba nakapagtapos ng college yan? Oo nga eh, bakit ganyan ang trabaho niyan? So, class, before we start, do you have any questions regarding the lesson last week? And so far, sir. Okay, so let's Sir, start. wait lang po. May lahi po ba kayo? Ang ganda po kasi ng accent dito. Actually, half British and half Filipino. Cherry.
Nagtuloy-tuloy na ang pagiging university professor ko. At unti-unti ko nang naiahon ang buhay ng aming pamilya. Natupad ko ang pangako ko kay Kakang at ang pangarap ko sa aking pamilya. Pero napakarami palang bata na katulad ko noon na salat sa oportunidad. Muna anak. Ay, teka. Tawagin natin sila, bigyan natin silang pagkain. Mga bata, dito kayo. Mula sa place na binubuo ko, kasama ang mga out-of-school youth every summer. Nadala ako ng advocacy ko sa buhay public service at naging konsehal ng aming bayan. Dahil dito, mas marami akong natulungang mga kabataang gustong makapag-aral. Ipinagsasabay ko pa rin ito sa pagtuturo sa universidad sa pamamagitan ng aking serbisyo. Umaasa akong masusuklian ko lahat ng kabutihan na natanggap ko noon sa mga taong nagturo sa aking mangarap. Hanggang dito na lang, Freddy. Tunay niyang nasa ating mga kamay ang ating pagbuhay at tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Ano man ang estado sa buhay na pinagmulan, hindi nangangahulugang hindi na natin ito maaaring baguhin. Katulad ni Freddy na mahirap man ang tinahak na daan para maabot ang pangarap ay tumindig pa rin. At hindi hinayaang makulong siya sa kahirapan. At sa tulong at suporta ng pamilya ay nakamit din niya ang tagumpay na lalong naging mas matamis dahil ito'y kanyang pinaghirapan at ipinaglaban. Ito po si Charo Santos na nagpapaalala, ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang umaga po, mga kapamilya.